Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Gemini at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung mensahe na makukuha natin para sa iyo, Gemini, pagdating sa kung merong bang sikreto o lihim na tinatago in terms of your damdamin. Backstabbing. Okay. At yung bottom niya is the chaser. Yung backstabbing dito, ang sinasabi is all about, syempre yung heartbreak, at saka yung pain, yung sama ng loob, at syempre yung, in a way, yung hirap sa damdamin, ano, yung sakit sa damdamin. It also talk about separation or loss, yung paghihiwalay o yung nawala siya. And then, deception or lies, yung pagluloko, pagsisinungaling, at syempre yung shocking attack or something na hindi mo akalain na bigla ka na lang talagang, physically na naramdaman mo yung pagloloko, panloloko sa'yo na hindi mo inaasahan. Okay? So, yun yung backstabbing. Masakit ito kasi it's all about receiving that pain. Yun yung pinaka general idea dito, yung pagtanggap ng yung sakit na yon na nararamdaman natin sa ating puso at sa ating, in a way, naapektuhan ang ating pag-iisip, kasi syempre pagdating sa relasyon o sa pagmamahal, pag-ibig, pag nasaktan tayo, naapektuhan parehong ang ating emosyon at ang ating isipan. Yung chaser dito, ang chaser kasi sa Tagalog is yung mahabol, yung habol ng habol. Diba? Fear of abandonment, chasing, codependencies. So, ito yung may takot ka na ikaw ay iwanan. Yung tipong hindi ka na balikan o ay mo nag-iisa, in other words. Kaya ka naghahabol. Yung talagang ipinapakita mo o pinaparamdam mo doon sa person mo na parang hindi ka mabubuhay kung wala siya, literal na gano'n, kasi may codependency, yung pag wala siya parang hindi ka na makagalaw, hindi ka na makakilos, hindi mo na alam ang gagawin, yung nawawala yung direksyon sa yung buhay kung wala siya. Kaya yung tendency mo is talagang pag nawala o nagkagalit kayo, umalis siya, habulin mo siya para to persuade na bumalik muli sa iyong feeling o sa iyong, sabi magkasundo muli kayo, sa iyong relationship. Kasi ang titignan mo naman yung connection nitong dalawa, Jenny, I mean, kahit na nasaktan ka, still hinahabol mo pa rin. Kung ba parang wow, 'di ba? Parang sobra-sobra na talagang yung ano mo yung liking mo, yung kagustuhan mo na talagang
sige, okay lang, saktan mo ko, pero gusto pa rin kita. Yung ganung dating. Na kahit na hirap ka, still parang binabali, wala mo yung feelings mo yon. Basta makasama mo lang siya. Being the chaser. Okay, tignan natin sa tarot. At syempre, Gemini, of course, take this as it resonates, no? It could be you or it could be your person. You have the Five of Cups, the Three of Pentacles, and the Lovers. Bottom niya is the Tower. Okay, so Tower po, alam natin na sa mga ating regular na viewers na alam nyo naman pong tower na to kahit papano kung madalas na po kayo nanonood sa akin, at sa mga bago po natin, ito ay isang enerhiya na nagsasabi na may biglang mangyayari, unexpected thing will happen, hindi mo inaasahan, bigla ka na lang kung ba nagulat. Kaya something shocking, sabi nga 'di ba, shocking attack. Yung kung tipong bang, ayan na, dumating na sa'yo. Hindi mo naisip na pwedeng mangyari sa'yo. Yung mga tipong ganon, no? Tower. Now, don't get me wrong, this is all depends kasi kung ano yung susunod na card, okay? Now, yung Tower kasi, it could be good or it could be bad. Depende ko kasi sa takbo po ng cards. Ngayon, ang susunod na card natin is the Two of Wands. Ito yung enerhiya na sinasabi na hindi mo maintindihan sa ngayon kung saan ka paparoon, kung anong direction mo kapupunta. Kasi pinagpipilian mo pa eh. No? Ito yung enerhiya na pinagpipilian mo kung saan ka pupunta o anong gagawin mo na next. Okay? Kasi ito yung something na sinasabi ko na kung nauna yung Tower, sinasabi dito na may dadating sa'yo na pangyayari na hindi mo inaasahan. At mahihirapan ka gumawa ng desisyon kaagad-agad kasi iniisip mo muna kung anong gagawin mo. No? Saan ka pupunta? Kung makikita mo sa dito sa card, no? Dalawa yung kulay, maliwanag at madilim. So andito ka sa gitna, parang tinitignan mo saan ba ako patungo. Ito bang nasa maliwanag na part o dito sa madilim na part? So ito yung iyong pinag-iisipan na hindi mo inaasahan na mangyayari sa'yo. And it has something to do with the Six of Cups, yung pinag-iisipan mo. Ito yung tao na babalik sa buhay mo na hindi mo rin inaasahan. So it is really telling you na merong tao o somebody from your past na babalik sa'yo na hindi mo inaasahan, that would need your decision that you need to make. Okay? So, this person from the past, it could be somebody from your childhood o yung naging kayo nung sabihin natin kabataan mo or during your college days or maybe 5 or 10 years from the past, yung tipong gano'n na hindi mo talagang inaasahan na babalik pa. Or it could be somebody from another lifetime, no? If you believe yung mga reincarnations na ganyan, it could be this person. Kasi may mga purpose yun kung bumabalik yung kaluluwa na yon itong lifetime na to kasi meron pa siyang gustong matupad pagdating sa inyong relationship. Okay? So, yun yung pinag-iisipan mo at yung tipong hindi mo na-expect na magkikita kayo muli o
magkaroon kayo ulit ng connection. Okay? Now, yung first card mo dito is the Five of Cups. Five of Cups is an energy na nagsasabi na meron kang regret. Itong regret na to normally speaks about o pinag-uusapan dito yung, syempre, yung nakaraan. Yun yung regret mo di ba? Wala ka namang regret na hindi pa nangyayari. So, ito yung regret na nangyari na dati. Okay? Ang pag-iisip mo kasi dito is parang wala na, nasayang na yung mga relationship mo dati. Pero, ang di mo na-realize dito sa Five of Cups is meron pa palang dalawang kupita na nasa likod mo na nagpapatunay na meron pa rin palang talagang para sa'yo na tunay na pag-ibig, na there is still love that is waiting for you. Kung tipong hindi mo kasi nakikita yun kasi you are all dwelling o parang nakafocus lang yung attention mo dun sa nakaraan, dun sa past love mo na nawala. Okay? Kaya parang naging ka na hopeless na hindi mo naisip na magkakaroon pa rin ako o magkakabalikan kami. Talagang kung parang tanggap mo na wala, malabo na yan. Ngayon, ang sinasabi dito with the Three of Pentacles is yung regret na to may work out siya no? With the Three of Pentacles. It can be worked out. Wag ka mag-focus lang na wala na. Kasi yung, di ba sabi ko, so, meron pa rin dalawang cup na nasa likod mo na hindi mo nakikita o hindi mo pinapansin. Na akala mo, wala na yon. Ito yung energy na nagsasabing, yes, we can work on this. Pwede nating maayos ito lahat. Okay? So, depende na yan sa inyo. How you gonna do it? Kung paano nyo gagawin para ma-work out nyo yung naging differences nyo before. And, yung card mo dito is all about the lovers. Energy. This is your energy, Gemini. This is about really making that decision. Tatanggapin ko ba siya ulit o hindi? Alam mo ba yung tipong mahal ko pa ba o hindi? O ayoko na? Kung nadala na ba ako o hindi pa? O bibigyan ko pa siya ng pangalawang pagkakataon na maging kami? Okay? So, tignan natin. May jumping card. The jumping card is the Devil. And the Chariot. Now, syempre kung meron tayong sinasabi natin na pagre-regret, no, yung panghihinayang, it is really the devil work. Kung yung devil energy yon. Kasi bakit mo pag-iisipan ng matagal yung panghihinayang na yon? Kasi it is something negative, di ba? Yung gawain ng isang negatibo na enerhiya na nagsasabi na binibigyan ka talaga ng parang dinadown ka, no? Binabaksak talaga yung self-esteem mo para hindi ka na maniwala na hindi na babalik itong tao na to. Kaya dapat lang na sinasabi nga dito, itong energy na to, hindi mo dapat ito binibigyan ng halaga. Kasi hindi okay yun Kaya nga lumabas dito itong Three of Pentacles is because ang sinasabi dito sa devil energy na to, hindi, mag-work out nyo yan. No? Kaya pang maayos ito. And with the Chariot, this is really making that decision. Ito na yun. Diba kung dito sa lovers, you're trying to still make up your mind. No? Nag-iisip ka kung ano na, tutuloy ko ba to? Hindi, kami pa rin. Mahal ko pa rin ba? Gusto ko pa rin ba kami? Ito na yung sinasabi sa'yo na go and move forward. No? Ito yung desisyon na to move forward.
kumilos ka ng pasungod, no? Tama ba yung Tagalog ko? Padiretso, no? You move na, sige, dumiretso ka. Kung yung mga tipong gano'n na advice, no? Huwag ka matakot. Huwag mong isipin na hindi mag-workout o anything na yung thoughts mo na mag-i-stop na hindi o na huwag ka sumugod. Kasi di ba, sabi ko nga, dito yung Three of Pentacles saying na no, you can still work on this. Kaya, what do? You move forward. Di ba? If you're trying to make the decision, then this is the decision to move forward. Okay? Ayan. Ano pa? We have the Empress, the Ace of Wands, and the King of Cups. Yes. Dito, Gemini, pinapakita sa'yo na be the Empress, no? Ang Empress po ay isang tao na hindi humahabol. Okay? Ulitin ko, ang Empress ay yung energy o yung enerhiya na hindi humahabol. Kasi sinasabi dito, chaser, humahabol ka. Hindi ka humahabol. Okay? So, pinapaisip sa'yo, pinapabaliktad sa'yo yung enerhiya na yon. Na you don't chase. No? Hindi ka humahabol. Ikaw yung hinahabol. Okay? Ikaw ang hinahabol, Gemini. Sinasabi to dito kasi binibigyan ka ng boost sa iyong self-esteem, sa iyong sarili, na isipin mo na may halaga ka. May halaga yung personalidad, may halaga yung iyong damdamin, no? May halaga ka as a total Gemini, okay? Isang tao. Okay? Kaya hindi ka humahabol. Kung gabay, andito yung lumalabas yung tipo yung pride mo, but not really pride na pagyayabang, but the thought na alam mong may halaga ka, no? May halaga yung sarili mo. Now, with the Ace of Wands, ito yung nagsasabi na may halaga ka kasi may bagong pag-uumpisa. There's a new beginning, something very passionate, something that you would be very happy about or creative about kasi pag-uumpisa to muli. Diba? As if you are starting again from number 1. This is as if you are creating a new thing in your life. No? Anything that you wanted to happen, that you wanted na ma-fulfill for you, no? Panibagong pag-uumpisa. Okay? So, it is really something very promising. No? Yung pag alam mo na may bago kang pag-uumpisahan muli. Na talagang gustong-gusto mo na mag-i-enjoy ka, na magiging masaya ka sa bagong pag-uumpisa na yon. And it's really something na kung titignan mo yung retrato, di ba, it's something na nagsasabi that you are passionate about. No? Yung talagang gusto mo, yung nasa damdamin mo o kalooban mo. And it has something to do, that passion has something to do with love. Okay? Kasi this is the King of Cups. Ayan, energy coming from a water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio. So, energy to ng pagmamahal, ng pag-ibig. Maybe, na-realize mo or your person, take it as it resonates, na andun pa din yung pagmamahal, andun pa rin yung feelings towards you, that hindi siya nagbago. Kung nagkahiwalay man kayo sa past, for whatever reason, bumalik muli yung memory na yon, yung damdamin na yon. Kasi na-realize na talagang may pagmamahal. There is love. Okay? Kung titignan mo yung hilera na to, I'll show you. We have the Lovers, no? The Chariot, and the King of Cups. So, ang sinasabi, di ba, kayo,
You need to move forward because there is love. Yan yung, di ba, yung parang iniisip mo, di ba, sabi ko sa ang meaning ng lovers is trying to make that decision. Move forward ba ako? Mamaling ko ba to? Kami pa rin ba? Ang sinasabi, move forward. Kasi mahal niyo isa't isa. Okay? Napakaganda. I mean, Gemini. It is really beautiful. A beautiful reading, the way I see this. Kasi this is really telling you exactly yung what you need to know. No? Yung kailangan mo malaman. So let us see kung ano yung meron sa future. We have the Queen of Swords. The Six of Swords. The Seven of Pentacles. The Seven of Cups. And the Ten of Pentacles. Okay, Gemini. Sinasabi dito is you need to be very logical about this, okay? Kasi yung Queen of Swords dito is somebody na talagang ginagamit ang ginagamit niya dito ay yung kanyang isipan. Okay? Ang kanyang pag-iisip, hindi yung kanyang emosyon. Do dito sinasabi natin na alam mo na may pagmamahal. But ito yung kasi yung what we would see in the future, no? You would still use your thoughts, which is logical, no? Tama lang. Balansehin mo yung emosyon mo at yung pag-iisip pagdating sa relationship na ito. Kasi ang gusto mo is talagang maging maayos na kayong dalawa. Kung meron man kayo naging hindi pagkakaintindihan dati, kung yun yung naging isa sa mga rason kung ba't kayo nagkahiwalay, dahil ngayon, parang binibigyan ka ng pangalawang pagkakataon o kayo pareho binibigyan ng pangalawang pagkakataon na ayusin ito. No? Magkaroon ng katahimikan o pag-aayos. Kasi matagal na tong pangyayari na to. Kung ba years have passed and it is about time. Sinasabi nila panahon na para ayusin mo ito. And sa ngayon, the universe is still trying to give you that option, no? With the Seven of Cups, ito. Binibigyan ka pa rin ng option na isipin na ito na ba talaga yung gusto mo mangyari sa inyong dalawa? Are you sure that this is really what you wanted? Are you sure that this is the person that you really want to be for the rest of your life? Sinasabi ko yan sa iyo, Gemini, because ang last card mo is the Ten of Pentacles. Beautiful. This is the best card ever for me, no? As a reader, one of the best cards ng tarot because this is having it all. Nasa iyo na kasi ito yung kung ba sinasabi natin na if you make this decision, if you make the right decision, kasi nauna to, no? If you make the right decision in choosing what is good for you, you will end up having it all. Having the right person in your life, being married to this person, you will have a wonderful family, you will fulfill all the dreams that you want. In other words, yung mga normal na gusto ng isang mag-asawa na magkabahay, magkakotse, magkapera, maging masaya, na pangmatagalan hanggang tumanda kayo. Hanggat magkaroon na kayo ng apo. Hanggat magkahiwalay na kayo. Yung tipong till death do us part. Okay? So this is the card. Which is something very, very beautiful.
Kaya nga sinasabi, but you need to make sure that you make the right decision. Pumili ka ng tama. O desisyonan mo siya ng tama. Okay? And you will be happy. Exactly what you wanted. That is why you are being parang guided, no? What to do. Sinasabi na dito. Exactly what to do. It's really up to you if you want to make this possible. Okay? Gemini? Now, tingnan natin kung ano pa yung advice sa'yo ni Angel. Overcoming difficulties. Yes. Totoo yan. Sabi ni Angel, Archangel Jeremiel. Okay? If I'm pronouncing it right. Kung hindi man po, sorry po. The worst is now behind you. And you are surmounting any previous challenges. Ang ganda, di ba? So, it's over na. Kung ba parang, ito na. No? Mo-overcome mo to. Kaya nga sinasabi, kayang-kayang maayos pa ito. No? It could still be mended. Pwede pa kayong magkasundo o maayos yung relationship. So, this is Gemini nga. Sabi ko nga, Sun, Moon, Rising, and Venus. So, kung meron kayo nitong Gemini sign sa mga nasabi ko, no? This could be your reading. So, ano po yung message pa natin kay Gemini? We have growth, paglaki. I want to expand my consciousness and my awareness. Yes. So you think of growth, no? Yung paglaki. Yun ang isipin mo, focus on that. Para, magkaroon ka talaga ng magandang direksyon sa buhay. This is really telling you exactly ano na yung dapat mong igalaw o isipin. Kasi ito yung sinasabi niya na magiging yung mangyayari, no? Yung conclusion is you will have it all if you make the right decision. Kaya kung gaba you're being guided na letting you know na kung ano man yung difficulty before, wala na yan, mawawala yan. You concentrate on praying to God, to ask the universe to make things clear for you, maalis yung difficulties na yan, and also to Archangel, okay, I think it's Jeremiel, para matulungan ka, no, na overcome ito lahat. And of course, focus on growing, no, paglaki, expand, no, para makita mo growth is something like this, no? This is growth, paglaki. Kasi this is really having it all. Diba? Kung kanino mang Gemini itong nakuha nating enerhiya sa pagbasa na ito, maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Sana po nakatulong ito sa iyo ng malaki. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.